Good morning. Good morning, everyone. First Sunday of December, so we'll, as usual, we'll honor God and His Word. Thank you for joining us. Okay. Lagi natin tinutuloy po ang Romans, Book of Romans, chapter 8 na tayo. Okay. Everyone should be clear on their position in Christ because that's what the book of Romans is making clear to us. So dapat nalaman na natin kung anong katayuan natin sa harap ng Panginoon bilang mga mananampalataya. And dahil yan kay Kristo. So ang book of Romans po it's highlighting our relationship with Jesus Christ, which is wala naman pong alternative. We cannot have any other position before God that is acceptable to Him aside from our relationship with Jesus Christ or being in Christ. So the last few weeks po, we have established that a Christian can be in two positions only, being in the Spirit or being in the flesh. And also, last Sunday, we have established that according to verse 5, those who live according to the flesh have their minds on what the flesh desires. But those who live according with the Spirit have their minds on what the Spirit desires. Kaya nga po yun dalawang bagay. So anong sinusunod natin? Ang katawan natin, ang hilig ng laman natin, o ang dinidikta sa atin ng Holy Spirit. Alam naman natin, lahat ng dinidikta, sinasabi sa atin ng Holy Spirit, inuudyok tayo, minomotivate, pinupush tayo ng Holy Spirit, ay ang mga bagay ng mga Diyos. Mga bagay na ayon sa Biblia. And then tapos, on verse 6, ang sabi, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. How beautiful is that? Kung ang Espiritu ang nagahari sa atin, meron tayong buhay at kapayapaan. And then verse 7, the mind governed by the flesh is hostile to God. Ito pong nakakatakot na sitwasyon ng mga taong wala kay Kristo, mga taong ang ligaya ng mundo ang kanilang inaatupag. Sila po ay kaaway ng Diyos. Sabi nga dito, hostile to God, galit sa Diyos, ayaw ng mga bagay na tinuturo ng Diyos, ayaw ng mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. Anumang bagay patungkol sa Diyos, ang salita niya, ang pagsamba, ang panalangin, ay kamuhi-muhi sa Kanya. The mind governed by the flesh is hostile to God. Hindi natin naiintindihan ito noon, but we were the same. We were hostile to God. Hindi nga tayo galit sa Diyos, pero wala tayong mga bagay na ninanais na galing sa Kanya. Walang mga bagay na na-attract tayo na galing sa Diyos. Hostile to God. Ano man po na mga bagay na nilalayo natin ang ating sarili sa mga bagay na galing sa Diyos, ang salita niya, ang pagsamba, ang panalangin, ang pagsunod, humility, yun po ay nagpapakita natin ng hostility, galit at puot sa Panginoon. Hindi nga natin siya minumura, hindi natin siya sinisigawan. But it's expressing the same attitude. Wala tayong gusto sa Kanya. We set Him aside. And that is an expression of hostility. Alam naman natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Pero marami tayong inaatupag, inaalala, at binibigyan ng kahalagahan noon. Ang ating kakayahan, ating sarili, ang ating lakas, ang gifts natin, akala natin doon ay meron na tayong tagumpay. We were hostile to God. Sabi nga ng Biblia, we were God's enemies. It does not submit to God's law, according to verse 7, nor it cannot do so. Wala talagang kakayahan, walang desire, walang kagustuhan na sumunod sa Diyos. And then verse 8, sabi natin nung last
Nung last week, on the week before, sabi, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Kung ang ating sarili ang paiiralin natin, walang opportunity natin na mapapalugod natin ang Diyos. Dahil hindi ayon sa ating kakayahan, kundi hindi sa ating kagustuhan, kung hindi ang inuutos ng Panginoon. So yun po, ang mga wala kay Kristo, ang mga sumusunod sa laman ay malayo sa Diyos, galit sa Diyos. So yun po ang na-establish natin. Pero ang sabi, ngayon, ang sabi po dito, binabasa natin ngayon, pag-aaralan natin ngayong umaga ay, you, sabi, ikaw, ako, however, are not in the flesh, but in the Spirit. So dapat, hindi na natin pinapayagan naghahari ang ating laman, ang ating sarili, ang ating katawan. Dahil wala na tayo dito. So makikita niyo po, kinakausap nito, ikaw at ako na ngayon na kay Kristo na. We are in the Spirit. Dahil ang mga makadiyos na, ang Espiritu niya, na nasa atin naninirahan ang ating sinusunod na ngayon. Sabi ngayon, binigyan ngayon ng kondisyon ni Pablo, ang sabi niya, if in fact the Spirit of God dwells in you, so makikita natin. Okay. So, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay you're in the Spirit without the Holy Spirit dwelling in you. So, you cannot pwede mo i-claim yun, pwede mong sabihin, ako'y namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa dinidikta ng Holy Spirit. Pero kailangan kasi sabi dito, if in fact the Spirit of God dwells in you. So, makikita po natin ang Holy Spirit ay hindi lamang tayo dinadalaw, hindi lamang tayo pinupuntahan, hindi lamang tayo binabantayan, dwells in you. Ang ibig sabihin po niya, naninirahan sa atin. Dwells, kasama sa kaloob-looban natin, kasama natin. Hindi lamang panandalian, kasi po, someone dwelling in us is in us, within us, every moment of the day. Okay? So makikita po natin na ang Holy Spirit ay naninirahan sa atin. Pero paano mangyayari yun? Ang sabi, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So makikita po natin, pumasok na naman ang relationship kay Jesus Christ. You cannot have the Holy Spirit without Christ. Ang sabi po, anyone who does not have the Spirit of Christ. So makikita po natin, the Spirit of Christ, binigyan po ng bagong termino, is the Holy Spirit. Because what is the job of the Holy Spirit? The Holy Spirit is to point us to Christ, to deliver us in the presence of Christ, to motivate us to be Christ-like. Okay? So, kung wala pong relasyon kay Jesucristo, wala sa Kanya ang Espiritu ni Kristo, which is the Holy Spirit, synonymous, does not belong to Christ. So makikita niyo po ito, ang relationship kay Jesus Christ ay hindi lamang naniniwala tayo kung sino siya. Having a relationship with Jesus Christ is putting our position to be na tayo ay pag-aari na niya. Ang sabi, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Kaisa natin. Siya nagmamaari na sa atin. Siya ang master natin. Siya ang Diyos natin. Ang lahat ng gusto niya ay sinusunod natin. Kaisa natin siya. Pinalulugod lamang natin sa Kanya. So makita niyo po yan, pinopoint dito sa atin ngayon ang ating katayuan. Ang ganda po ng sinabi, bagong termino na dapat nating malaman. You are not in the flesh but in the Spirit. Nakasama na tayo, namumuhay tayo sa banal na Espiritu. Ngayon, sasabihin natin, pero meron pa akong laman . Nandito pa ako sa mortal body na to. Siyempre, totoo yon, tama naman yon. Pero, ang naging kaibahan ngayon ay sino na ang pinapaghari natin? Sino na ang sinusunod natin? Sino na ang umiiral?
Sino na ang may priority? Sino na ang merong preference sa atin? Okay? So, we are still in the flesh, but we are not letting the flesh rule us anymore. It's the Spirit of God living in us. Paano naman hindi natin masusunod ng Panginoon kung ang linaw-linaw po ng sinasabi kung siya ay naninirahan sa atin? If the Spirit is dwelling in us, how can you not obey Him? How can you not recognize His presence? How can you not acknowledge His voice, His dwelling presence na kahit ano ang gawin natin ay hindi na tayo makakapagtago, makakaiwas sa Kanya. Ganyan po ang posisyon natin. Mga tayo pinanganak na kasama ni Kristo, nakiisa kay Kristo, kasama natin ang Holy Spirit. We cannot po, hindi natin pwedeng paghiwalayin po ang relationship kay Jesus Christ and then not having the Holy Spirit. Nagiging ano po yan automatic kasi pag na-born again tayo, anong sabi po ng Biblia? God will put His new Spirit in you. So yun po ang unang ibibigay sa atin, ang Kanyang banal na Espiritu. Relationship kay Jesus Christ, the Holy Spirit in us ay magkasama po at kaisa. Nagiging isang bagay na hindi na natin kailangan hilingin pa. Let the Holy Spirit. Maraming tao after being born again, they're waiting for the baptism of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit. They're waiting for the move of the Holy Spirit. Pero ito po ang sinasabi. The Holy Spirit is dwelling in us the moment we put ourselves to that relationship with Jesus Christ. We belong to Him. Nasa atin na po ang Holy Spirit. There's no more another event na kailangan natin hintayin. Kaya yun ang kagandahan po ng anak kay Kristo. Ang banal na Espiritu ay kasama na natin. At sino pa ang nagpadala kay Kristo? Ang Ama. Nakikita po natin ang presence po ng Trinity. Silang tatlo ay kasama na natin. Silang tatlo ay nagtutulong-tulong. Silang tatlo ay gumawa ng paraan para tayo ay ma-born again, ma-establish ang relationship kay Jesus Christ, at maninatili na tayo kay Kristo. Paano pa tayo tatalikod kung talagang nangyaring na-born again na tayo? Kung talagang nasa atin ang Holy Spirit, it's impossible for us. Yung nga, kung totoo, kailangan totoo. Na-born again tayo, kailangan totoo. Ang ating pagiging bagong nilalang na sinasabi po ng Biblia. Okay. Ang sabi naman po sa verse 10, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin. Okay. So ito po, in-establish ngayon ng verse 10, ang sabi, yung bagong spirit, yung espiritu pa lang natin ang nabago. Nagkaroon ng bagong presensya ng Panginoon ng ating spirit. Kaya makikita nyo po, hindi nagbago ang ating physical na katawan. Our physical bodies, anyo natin ay hindi nagbago. Pareho pa din. At kailangan malaman natin po, ang sabi, the body is dead because of sin. Okay? So makikita po natin, tayo po ay hindi namamatay. Ito po ang realidad. Tayo po ay nagkakasakit, humihina, sapagkat unti-unting namamatay na ang ating katawan. Ayan ang totoo po. Kasi kung nag-umpisa na yan, nung pumasok ang kasalanan dito sa mundong ito, ang lahat ng tao has been subjected to death. Kasi yun ang umiral. Ang sabi ng Panginoon, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh lahat naman tayo, minana natin ang kasalanan ni Adan. Kaya tayo ay dead talaga. Hindi po tayo ay mamamatay. Unti-unti na tayong namamatay. Yun po ang malungkot na realidad. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya tayo ay tumatanda. Kaya tayo ay nabubulok. Kaya kung anong klaseng nararamdaman natin. Because our body is dead. Because of sin. The spirit is life because of righteousness. Yun po ang maganda. Meron parte ng ating sarili na patuloy na mamamatay. Pero ito po ang maganda at dapat natin pagbunyi.
Pero the Spirit in us is alive. Ang Holy Spirit ay nagbibigay sa atin ng buhay. Dati patay tayo dahil wala tayong relasyon sa Diyos. Anumang malayo sa Diyos, anumang walang relasyon sa Diyos, ay patay kahit siya'y humihinga. Patay kahit siya'y lumalakad, kumakain. Spiritual death po ay mas matindi sa physical death. Dahil yun ang naglalayo sa atin sa Diyos. At pag hindi natin ginawa ng paraan yun na ayon sa sinasabi ng Biblia para ma-overcome natin yun, mananatili tayong patay forever and ever. Dadalhin natin yan sa eternity. So, the Spirit is life. Meron tayong buhay. Naninirahan sa atin ng Holy Spirit at sa pamamagitan niya ay meron tayong buhay dahil po sa anong paraan? Dahil sa righteousness. Anumang na kay Kristo ay merong kabutihan tamang katayuan sa harap ng Diyos. Sino po ang nagbigay sa atin ng righteousness? Saan nanggaling ito? Kay Kristo. Siya lamang. Kaya makikita niyo po, connection si Jesus Christ will cause the Holy Spirit to dwell in us and will cause righteousness to be with us. Kaya meron tayong tamang katayuan sa harap ng Panginoon. Christ is in us. Okay? Ang dapat po malaman nyo at ang tunay na realidad, hindi nating mapagkakaila ay hindi na tayo dapat magtaka ay ang mga na-born again, tayo, mananampalataya, anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos, na kay Kristo, si Jesus ay tagapagligtas natin. Lahat ay na-re-establish na natin. We become spiritually alive. Pero hindi po mapapagkaila, hindi mawawala, hindi mahihinto ang ating katawan ay unti-unti pa rin ma-express o makikita, malalantad ang ating pagiging mortally dead. Our body is dead. Kaya makikita nyo, wag na nating pagtakahan, wag na nating magulat na kahit ang mga Kristiyano super spiritual, matindi ang relationship sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, namumuhay na ayon sa kanyang salita, ay nagkakasakit pa rin. Namamatay pa rin. Lahat tayo ay tumatanda pa rin. Hindi po yun ay nangangahulugan na tayo ay hindi tunay na born again, hindi tunay na Kristiyano. Dahil nagkakaroon kayo ng cancer, tumor, sakit sa puso, kung anong pangkapansanan ang dumarating sa atin. Kasi nga po, ang sabi sa Romans 8 verse 10, although the body is dead because of sin. Yan po ang curse ng sin. Ayan, dala-dala pa natin ang sumpa ng kasalanan. Okay? So, hindi po natin dapat magkaroon ng maling paghuhusga ng isang taong na-ospital, nagkasakit o maging namatay ay dahil siya ay puno ng kasalanan. Iyon po ang hindi pa mababago. Ng lahat ng nakikristo, ng lahat ng sumusunod sa Kanya, ng lahat may relationship sa Kanya, basahin po natin. The body is dead because of sin. Relating po the original sin. Yung kasalanang nagdulot na pumasok dito. It's not po pointing to the personal sin. Although maaaring ang isang tao ay nagkasakit, namatay agad dahil sa kasalanan, tulak ng kasalanan. Or, yun ang pagdidisiplina ng Panginoon. Pero hindi po natin laging magkakaroon ng summary judgment of summary thinking ng isang nagkasakit na ospital namatay ay dahil merong personal sins. It's not always po. Dahil ang pagkakasakit, ang ating kahinaan ng katawan natin ay dahil sa sumpa ng kasalanan. Yung unang-unang kasalanan. Pero, pag na-born again tayo, buhay ang ating espiritu at meron na tayong righteousness. Hindi po ba ang ganda niyan? Ang ganda po. Kaya, marami sa atin nalulungkot pa. Marami nagtataka. Hindi po dapat magtaka. Hindi natin sisihin ang ating relasyon kay Jesus. Hindi natin dapat sisihin ang ating salvation. Hindi natin pwedeng pagtakahan, tanungin ang ating position
in Christ. Bakit pa tayo ganito kung anong kapansanan ang lumalabas sa atin? Anong sakit na ospital? Marami sa atin, meron pa mga milagrong hinihintay sa kanilang katawan para mangyari. Although, totoo po na nagpapagaling ang Panginoon, nagpapagaling siya. Pero meron po siya mga plano, meron siya mga bagay na ginagawa na minsan hindi kagad niya nire-reveal sa atin. Bakit nagkakasakit ang Kristiyano? Bakit namamatay ang isang pastor? Bakit yung mga famous na mga teachers, mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon, suddenly nabalitaan na lang natin na matay. Pero wala naman tayong alam na maling ginagawa. Kasi nga po, yun ang isang bagay na hindi pa natin ma-overcome. The body is dead, subject to death, subject to infirmities, kung ano-anong sakit. Kaya tingnan po natin ang sinasabi ng 2 Corinthians. Ito po ang magandang sinabi. Para matulungan tayo maintindihan ang ating dilema sa ngayon, kahit tayo ay mananampalataya. Ang sabi, therefore, we do not lose heart. Dapat nagkaroon na ng conclusion si Pablo. Sabi niya, dapat hindi nalulungkot, hindi nababahala, hindi natatakot, hindi nagtataka, hindi nasusurpresa. Even though our outer self is decaying. Ganda po nung ginamit na word yan sa English na yan, nabubulok. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, matakot, manghina, kahit nakikita natin ang ating katawan is decaying, unti-unting nabubulok. Yun po ang termino na ginamit nitong translation na ito. Totoo naman po. Kaya nga tumatanda tayo kung anong pagpapalit, kung ano-anong physical changes ang nangyayari sa atin. Kahit tayo'y na kay Kristo, kahit tayo'y born again na. Yan po ang sinabi. We do not lose heart even though kahit nakikita na natin ang kung ano-anong diferensya, problema nakikita ng physical na katawan natin. Pero ang sabi, pero yung dapat kaloob-looban mo ay renewed day by day. Yun daw ay nababago. Kaya hindi sinasabing binibigyan tayo ng different spirit every day. Ang ibig sabihin po niyang renewed ay pinalalakas ng Diyos araw-araw, pinapagtibay niya ang kanyang salita ay lalong umiiral, lumilinaw, pinapamuhay natin. And that is being renewed day by day. Ibig sabihin, nananatiling buhay at palakas ng palakas, palinaw ng palinaw ang ating relasyon sa Panginoon. Yung pong nasa loob natin, kahit yung sa labas natin ay nabubulok, decaying. Kaya kung nagkakaedad tayo, kung ano-ano na po talagang diferensya ang lumalabas na hindi natin natitikman, hindi natin pinagdaanan noon. Kaya nga, ang sabi ng verse 17, kahit ano pa yung nararamdaman natin, cancer, tumor, sakit sa puso, sakit sa baga, anumang pong diferensya. Ang sabi, ang description ni Pablo dito, light affliction. Ano pong light affliction? Baliwala yan, magaang lang yan. Kahit anong tindi, kahit ba nabigyan na tayo ng taning ng buhay, is still light affliction. Ngayon sasabihin niyo, paano ko sinasabi yon? Paano niyo tatanggapin yon? May cancer ako, may taning ako sa buhay, may sakit ako sa puso. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ang buhay ko. And then you call that light affliction? Maliit lang niya, maliit na bagay yan. Baliwala lang yan. Baliwala. Hindi mo natin binibigyan ng importansya mga nararamdaman nyo ngayon o nararamdaman natin. Ako rin po, maraming medical condition, situation. But lahat po yan, whether nasa ospital tayo ngayon o naghihintay tayo ng operasyon, naghihintay tayo ng mga donor organs na kailangan natin, meron tayong hinihintay na milagro mangyari sa buhay natin. Ang sabi po, light affliction pa din yon. Verse 17, light affliction. Sa anong paraan siya magiging magaan or hindi napakalaking problema? Sabi,
Kasi which is but for a moment. Ayun na naman, lalo pang parang marami siguro sa inyo nagtataka, bakit parang binabaliwala ang sitwasyon ko ngayon? Ang bigat ng pinagdadaanan ko ngayon. Sinasabi mong light affliction, but for a moment, ilang taong ko na itong dala. Ilang taong ko na itong pinagdarasal. Ilang taong ko na itong naghihintay ng kagalingan. Hindi po nagkakamali ang salita ng Panginoon. Light affliction lamang yon, at it is but for a moment. Kung inaasahan natin ang eternity, ang sabi, yung mga bagay na yon should produce to us the eternal weight of glory far beyond all comparison. Kailangan dapat lumilinaw, bumibigat sa atin ang kalinawan ng kahahantungan natin. Kaya sabi, yung sakit natin ay dapat nagpo-produce ng eternal weight of glory. Ibig sabihin, tuwing magkakasakit ang isang tao, tuwing merong problemang dumarating, dapat pumapasok sa isip niya, it is for a moment. Habang nandito tayo sa mundong ito. At marirealize niya na meron pang mas maluwalhating darating. There is a glory na mararamdaman at matitikman ng tao someday. So, kaya nga, kung sasabihin natin, 50 taon na akong pinagdurusa ang sakit na to. 50 taon na, 20 taon ko na pinagdarasal to. 10 taon ko nang dinadala ang sakit na to. Ang aking hinagpis. Still, ang sabi, kailangan marunong kang comparison. Kailangan marunong kang mag-compare. Ganito pa ibig sabihin niya. Paano mo malalaman na isang liwanag ay talagang liwanag kung hindi mo siya i-compare sa dilim? How can you appreciate light kung hindi ka nakakita at hindi mo naiintindihan ng dilim? Diba? Kung i-compare mo ang liwanag at dilim, mas ma-appreciate mo ang light. Kung hindi mo i-compare ang kasamaan at kabutihan, hindi mo ma-appreciate ang kabutihan. Kaya nga sabi, yung katawan natin, yung kondisyon natin ngayon, kailangan meron kang comparison na ginagawa. Saan mo kinukompare yon? Sa eternity na darating. I-compare mo yon, kaya nga, ano yun meron ka kagad na naiisip, for a moment lang ito, kahit 50 taon, 20 taon mo nang pinagdarasal, dinadaing. Compared to eternity, bali wala. Light affliction for a moment. Yun po ang sinasabi dito sa atin ng 2 Corinthians. Kailangan makompare mo. Paano ka ngayon makakapag-compare kung hindi mo naman pinapag-aralan ng salita ng Panginoon? How would you know kung ano ang mga pangako ng Panginoon kung hindi natin pinapag-aralan? Kaya nga po, lumalabas po ang importansya ng pagkakaroon ng Bible studies. Pag-aaral ng Biblia, pakikinig sa mga katuruan, sa mga pinapahayag ng mga nangangaral at nagtuturo ng Biblia. Kaya makikita nyo, you cannot compare. Hindi natin alam ang eternity, ang eternal promise sa atin kung hindi natin binabasa. Nandito naman po lahat. Sinabi yan. Kaya nagkakaroon tayo ng comparison. Kung alam natin ang mangyayari, ang pangako ng Diyos in eternity, at yung kondisyon natin ngayon, dapat nako-compare na natin, mas ang ikli ng nangyayari pala sa akin, irregardless po kahit ilang taon na nangyayari. Irregardless ang kondisyon, ang level, ang seriousness ng ating sakit, ng ating medical condition. Kasi po, merong eternal glory na darating. Far beyond all comparison. Kahit nga ang sinasabi po dyan, kahit gano'n mo pa siya i-compare, pagtabihin mo siya, mas higit, mas maganda, mas glorious ang mangyayari sa atin. Hindi po ba ang ganda noon? Although siguro sasabihin natin, ang dali kong sabihin, totoo naman madaling sabihin, pero pagka ikaw na yung nandun sa sitwasyon na yon, ang hirap i-apply. Totoo po yun, napakahirap i-apply. Kung ikaw na ay merong matinding kapansanan,
Pero yan pa rin ang tinuturo sa atin ng Biblia kahit po mahirap. Ito ang maganda. Sinabi pa rin ng 2 Corinthians para maging madali ang ating comparison. Ang sabi, we do not look at the things which are sin. Ang lahat po na nakikita natin sa mundong ito ay temporary. Ang ospital, ang mga punerarya, ataol, kamatayan, saklay, wheelchair. Nakikita natin po yan, temporary. Yan nagpapahiwatig sa atin na panandalian lamang yan. Sandali lamang yan. Dahil darating ang eternity na mawawala, hindi na kailangan ang lahat ng yan. Pero ngayon po, kailangan natin pagtiisan. Kailangan natin maintindihan na matatapos din yan. Ang Panginoon ay magbabaguhin ang lahat. Pero hindi pa rin natin pwedeng alisin na kahit ngayon ay pwedeng baguhin ng Panginoon. Marami pa rin siya nababago ngayon. Marami pa rin siyang pinapagaling ngayon. Inaalis sa mga matitinding medical situation. Pero kahit hindi gawin ng Panginoon yun ngayon, ang sinasabi po sa atin, darating. Darating one day. It's an eternal promise from God. And the one who promised is God who would keep His word. While we do not look at the things which are sin, but the things which are not sin. Hindi natin nakikita ang mangyayari sa buhay natin. Hindi natin nakikita pa ang magiging itsura natin sa langit. But we know, according to the Bible, it's glorious, maluwalhati. Ibig sabihin po, babalik tayo sa being perfect, which is no longer subject to death, subject to aging, subject to weakness. Hindi pa natin nakikita yon. Pero sabi, doon daw natin dapat nakatuon ang ating pansin doon sa hindi pa natin nakikita. And that is our hope. Kaya nga tayo mayroong hope kasi hindi pa dumarating. We hope on the things that are yet to come. Doon tayo mag-focus. Again, I would admit, ang isang taong dumadaan sa matinding sitwasyon, kondisyon, ay hindi napakadaling sabihin, focus on what is not seen. Focus on what is coming. Again, yan po ay isang bagay na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng matinding pagtitiwala. Kailangan natin ng matinding pagdarasal. Kailangan natin ng tulong ng simbahan. Kailangan natin ang encouragement ng ating mga kapatid. Dahil hindi po madali yan. And yet, the Bible is telling us, focus on the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. It will happen po. It will come one day. Hindi ito pinapangako ko kung hindi ini-emphasize ko po ang pangako ng Biblia, ang pangako ng salita ng Panginoon. One day po, we do not need the hospitals anymore. One day, we do not need to cry, to maghinagpis, to grieve sa kamatayan dahil mawawala ang kamatayan. Wala nang magkakasakit. Wala nang imperfect. Everyone is going to be glorious and perfect. And that is the beauty, the hope na hinihintay natin ngayon. Pero, dadaan pa rin tayo kung ano ang pinahintulot ng Diyos na pagdaanan natin. Anumang medical condition or situation. Again po, ang sabi, it is light affliction, kahit gaano kabigat. It is for a moment, temporary. Di ba ang ganda pong isipin ng lahat ng nangyari sa mundong ito, nakikita natin ngayon ay temporary, for a moment. Irregardless, ilang daang taon na itong nangyayari, paikot-ikot ng mundo, ang patayan, ang kasalanan, ang lagim, ang hinagpis ay paulit-ulit. Yes, but still compared to eternity, that is short. Ang eternity po ay walang katapusan. Kaya kailangan meron tayong kino-compare. Because comparing something that is better to our situation now will help us trust God more. Will help us have the comfort and peace kahit matindi ang ating sitwasyon ngayon. Kaya ang ganda po ng sinasabi ng 2 Corinthians 4,
16 to 18, it will tell us what is happening to you and to me. Lahat po ng dumadaan ngayon sa matinding physical condition. Pero spiritually, we are alive. Spiritually, it's helping us to overcome the difficulties ng ating buhay ngayon. Ngayon, balikan po natin yung last verse ng main verse natin ngayong umaga. Sabi, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, kung yung Espiritu ng Diyos na nagbuhay kay Kristo ay nananatili sa iyo, dwelling in you, naninirahan sa iyo, sabi niya, siya na who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So nakita niyo po, sana makita natin, maintindihan ng lahat. Yung Holy Spirit na nasa atin ngayon, yun ang nagbuhay kay Kristo. Siya ang nag-cause na para si Kristo ay nabuhay galing sa patay. Iisa lang po, yun ang nagbuhay kay Kristo, yung Holy Spirit na yun na nasa atin, at yung Holy Spirit, the same Holy Spirit will give life to our mortal bodies. Ibig sabihin po, resurrection. If Jesus Christ was resurrected by the same Holy Spirit who is now living in us, that same Holy Spirit who raised Christ from the dead will also cause our resurrection one day. We will experience what Jesus Christ experienced, rising from the dead. Kaya kung mamatay tayo dahil sa ating kondisyon, katandaan, anumang bagay na pinantulot ng Diyos na mangyari sa atin, one day there will be resurrection. And that is our hope. Ang hope po ng Kristiyano ay hindi para yumaman, lalong lumakas, lalong gumanda, lalong tumanyag. Ang hope po ng Kristiyano ay resurrection. Our own resurrection, which already happened to Jesus Christ na nakita na natin kung ano ang nangyari sa Kanya nung Siya ay nabuhay na maguli. Glorious, glorified bodies. Ang sabi, exactly the same ang mangyayari sa atin. Exactly the same situation. Exactly the same nature. The same kung ano ang natanggap ni Kristo na glorious body will have the same promise to us. Ayan po. Magdududa pa ba tayo? Mawawalan pa ba tayo ng pag-asa? Yung kasama nating namumuhay sa atin na Holy Spirit will be the same Holy Spirit who will raise us from the dead. Irregardless po kaya hindi tayo tumanggap ng kagalingan ngayon. Irregardless kung hindi ma-reverse ang ating medical condition. Irregardless kung hindi masagot ang mga dasal natin ngayon. Irregardless sa hindi dumating ang ating hinihintay. But meron pong mas malaking dapat hintayin ng mga Kristiyano, bawat isa, tayong lahat. Ayon sa Romans, it's when our mortal bodies will be resurrected. Will also give life. Or another term po, resurrection will also resurrect ang atin. Okay, remember po, we're now spiritually alive. But our mortal bodies are dead, decaying, will die, but it will be given new life. Pag hindi ang maganda po yun, yung katawan natin ngayon, pag binuhay na maguli, hindi na pareho, although it's still the same, mare-recognize tayo, but different nature. Ibang klase na, glorious, which is fit for the new heaven and the new earth na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, yan po ang encouragement na binibigay sa atin ng Book of Romans. Without the Book of Romans, siguro napakarami ng mawawala ng pag-asa. Mawawala na ng sitwasyon na mabuhay pang muli. Dahil nga sa Book of Romans, makikita natin, marireverse pala. Mawawala pala, mahihinto pala, mabibigyan tayo ng bagong sitwasyon. Kaya po ang ganda po nang nalalaman natin
ang mga bagay na pinangako ng Biblia. So, I encourage you po, if you're not yet, hindi nyo pa naumpisa magbasa ng Biblia, read this kasi ma-overcome ang mga kinakatakutan natin. Ang sitwasyon natin ngayon, ang inaalala natin, na merong palang mas malaking pag-asa, merong naghihintay sa ating mas maganda. Glorious thing. Glorious po. It's not even the word better, hindi eh. Glorious, mas maluwalhati. Beyond description ang naghihintay sa atin. So I'm not saying po, kung may sakit tayo ngayon, wag na tayong magpa-hospital, wag na tayong magpa-doktor, wag na natin pagdasal kasi may maganda naman pala mangyayari. Hindi po, hindi yun ang pinapangaral natin. Kung kailangan natin magpa-doktor, magpa-hospital, magpa-opera, mga gamot na kailangan natin inumin natin, mga panalangin na kailangan natin, ipanalangin natin, humingi tayo ng panalangin. Because kung hindi man ma-reverse, ma-stop, magawa ng paraan, gumaling, meron pang naghihintay na ultimate na sagot ng Panginoon, ang ating pong resurrected bodies. Kaya ang ganda po ng Book of Romans, our position in Christ. Itong tatlong verses na to, balikan po natin. Verse 9, should now magkaroon tayo ng change of identity. Kasi nga, we are in the Spirit. Verse 10, should now change our focus. Our focus from what is now to what is coming. Verse 11, we are now focusing on the promise of God. Kaya tatlong verses po, ang daming binigay sa ating katotohanan, ang daming bagay na makakatulong sa atin sa ating sitwasyon. So look at the promises of the Scripture, not the medical reports, the medical condition. Yes, tignan natin, bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng karampatang action na kailangan natin gawin. But anuman ang mangyari, our focus is in the future, the coming, the eternity. At sa atin po, the greatest promise na hinihintay ng mga Kristiyano is the resurrection of our bodies. At magkakaroon po tayo ng personal resurrection. Kung mamatay na tayo at hindi pa bumabalik ang Panginoon, the rapture, kundi tayo dumaan sa rapture, kaya po pinagpala ang daabutan ng mga rapture na buhay pa kasi hindi nila matitikman na ang physical death. They would instantly be changed into glorious bodies. But for us, there is a hope. It's light affliction. It's for a moment. Okay, let's pray. Thank you, Lord, for the revelation and the truth that the book of Romans has presented to us, continuously presenting to us. Lalo na po ngayon, Panginoon, ang 3 verses, 9 to 11, na nakita po namin ang ating pong sitwasyon ngayon, light affliction. It's for a moment. That should be enough for us, Lord, to bear what is happening sa ating mong mga katawan ngayon, sa aming pong kondisyon ngayon, knowing that it will be glorious one day. It will happen. We have not yet seen that. Hindi pa po nangyayari ang event na yon, but it will happen because you promised, Lord. You said it will happen. May we continue to trust Christ as our hope, our glory. And we thank the Spirit of Christ living in us. And that is the same Holy Spirit in us. And we thank God the Father for sending His Son to die for us so that we have hope. Naalala po namin ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala namin na wala kay Kristo. There's no hope sa kanila. Wala silang inaasahang magandang bagay na mangyayari sa kanila. So Lord, help us to be motivated more to share the gospel. Sa amin pong mga nasa DOCC, lalong pag-ibayuhin ang humayo dyan
make disciples of all nations. And that is to teach them, to share with them the good news, to help them understand that there is a Christ who died for them, who paid in full the penalty of their sins. Thank you, Lord, that in Christ we have our hope, we have our eternity, we have a beautiful promise of God. Sa amin pong pinagdaraanan ngayon, iba't iba po, mga personal, mga ministry, career, relationship, iba't iba po. But one day po, mawawala ang lahat na yan because they are temporary. We are eternally grateful to Jesus Christ, who gave us new life, who caused us to be reconnected to God, who caused our spiritual life to be made alive again. Kaya kami po ay magpupuri. Kahit po hindi naman sa pamamagitan ng corporate worship, we can do that, Lord, sa amin po mga devotion, sa amin po mga personal na opportunity, kung kami po'y nag-iisa, magpasalamat sa Panginoon. Yes, ang pagsasama-sama din po tuwing linggo, tuwing may mga pagkakataon na magkaroon ng corporate worship dahil yun din po ang inutos mo, yun din ang gusto mo, Lord, na magkaroon kami ng mga gathering, sama-sama kaming magsamba sa iyo. Kung hindi man mangyari yun lagi, kulang, hindi present, dahil hindi namin magawa, ang importante po, Lord, ay kami ay nakatingin pa rin sa iyo. Yes, Lord, mabigat ang pinagdadaanan ng marami sa amin sa anumang areas ng buhay namin. Sa DOCC po, yes, the church is undergoing a lot of things na kailangan namin ang tulong ng Diyos. Kailangan namin ang iyong peace na umiral sa amin na ang aming sitwasyon ngayon ay mababago. Things are going to get better. Yan po ang aming ang inaasahan na ipagpapatuloy namin, Lord. Kung ano man ang mga ministry works na gusto mong ituloy namin, gusto mong manatili, gagawin namin, Lord. Kaya marami rin po, Lord, na challenging talaga ang iba't ibang areas na nangyari po sa DOCC. Kailangan po magbiyahe ng malayo, kailangan puntahan, kailangan gawin, kailangan pasanin, kailangan i-accomplish. Hindi po madali yun. Pero, Lord, na-recognize namin na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, ikaw ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Hindi ang aming kakayahan. Ang hinahanap mo lamang sa aming puso, Lord, is the willingness to do what you have asked us to do. Salamat, Lord, sa pribileyo na maglingkod sa iyo. Maging sa lugar na ito, Lord, nagkaroon po kami ng worship service, Sunday worship service. Bagamat walang ibang parte ng aming serbisyo ngayon ay naganap, pero nandito po kami, nagdasal, nag-communion, and Lord, we listen to your message. Dalangin ko po, doon sa mga kasama namin ngayon na nanonood, anuman po ang sitwasyon nila, anuman ang kondisyon, Lord, help them to understand your promise and for them to experience your peace. Your peace, your peace na galing lamang sa iyo, ikaw lamang makakapagbigay. So ngayong umaga, Lord, we give glory and honor and thankfulness unto you. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the communion. Thank you, Lord, for mga shiner ni Ronel ngayong umaga ito sa mga kasama po naming nanood. And God, ang pagpapala mo ang aming pong dadalhin sa araw na ito hanggang sa buong linggo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.